wala pong iba kundi ang isa pong miyembro ng House Committee on Justice at Manila 3rd District Representative Congressman Joel Chua. Good evening, Kong Joel. Good evening po. Good evening Hi, po. good evening, Job, Maricel, and Chiki. Oh, Joel. Bye-bye. Hello po. Welcome sa STL. Hindi ko alam, paalala niya sa akin, kayo yung tinukso ni, ng committee chair kanina na trauma. Na parang, na parang baka na-trauma daw kayo dun sa nangyari dun sa first attempt, kaya medyo cautious kayo this time. Tama ba yung dinig ko kanina na kayo yun? Parang ang sinasabi po kasi kanina na kaya po tayo, kasi ang sinasabi ko po, kailangan po mag-exercise ng circumspection. Yes. Ibig sabihin, mag-ingat tayo kasi ang naging issue kanina yung 1-year bar rule. So, may ito po yung mahaba na naging paksa bago namin diniscuss yung sufficiency in form kanina. At kaya nga sinasabi nila na na-trauma daw ako dahil dun sa naunang impeachment complaint na na-file pero later on dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Yeah. So, actually, after that discussion, naging resulta nga na-set aside na yung unang complaint, di ba? Tama po kayo dyan. So ngayon, kung tama po, ang dineklara na sufficient in form yung pangatlo at ikaapat na impeachment complaint. Opo, dahil yung dalawang impeachment complaint ay kusa naman yung mga endorser. Yes. Yung complainant, sila po mismo ang nag-withdraw para suportahan po yung third impeachment complaint. So, ano po ang inaasahan natin na mangyayari bukas pagtalakay kung sufficient in substance naman ito? Ano yung magiging batayan po ulit at titingnan natin? So, yung impeachment 3 and 4 na rin lang ang hihimayin natin for tomorrow. Ganun po ba yun, sir? Opo, yung recital of the offense facts of based on the offense charge. So yun po yung magiging basihan ng ating basis para po dito sa sufficiency in substance. So without without talking about the the ground itself, kung ito pasok doon sa mga grounds na nakasaad sa ating saligang batas bilang impeachable offense. And once po na decision, bukas na rin natin inaasahan yung decision on that, ano po? Normally kasi nung nakaraan po sa ating pong Pangulo, the following day, saka po nagkaroon ng botohan. So I do not know kung ano mangyayari po dito. Okay. And once na na-decisionan, ano po ang kasunod? Diretso na ng plenaryo? Assuming for the sake of argument, yung dalawa po ay pinagdesisyonan na may sufficient in form and sufficient in substance. Sabihin pumasa po sa basihan. So ang susunod po niyang mangyayari ay ire-request na susulatan po yung ating respondent, yung ating Vice President para sagutin, mag-file ng kanyang answer within 10 calendar days. And then after po niyan, bibigyan naman po ng 3 araw o 3 days, bibigyan ng pagkakataon yung mga complainant to submit the reply. After which, another 3 days naman, bibigyan po yung ang respondent, yung ating pong Vice President ng another 3 days para mag-submit ng kanyang rejoinder. Pagkatapos po niyan, bubuksan po yung hapag para magkaroon na po ng hearing para po sa sufficiency, kung sufficient yung ground. Sorry, ano yung pong ibig sabihin ng rejoinder, Kong? Yung sa-submit na second ni VP? Sagot po yun sa reply. Okay. Nagagawin po ng complainant. Kong, last time nung may mga impeachment complaints laban kay PBBM, syempre alam naman natin lahat na hindi pumasa dun sa sufficiency and substance. So bukas, kasi merong mga nagsasabi, for example, si Congresswoman Laila De Lima, sabi niya dati, dapat recital of facts lang ito eh. So dapat lumusot na ito. Bukas po, ano po ang titingnan natin? Kasi kanina, you mentioned may recital of facts po, pero may ebidensya ba dapat tayong hinahanap? Paano po ba para pumasa sa substance po? Anong hinahanap po? Yung sufficiency in substance, recital of facts of the offense charge.
So pag titingnan mo kung ano po yung offense charge doon sa aming rules, nakalagay po doon yung po yung allegation, kailangan siyempre may personal knowledge at kailangan may kaakibat or authentic document, either sa dalawa. So dito po yung po, ganun din naman ang magiging basihan. Kung ano po yung naging basihan doon sa ating Pangulo, ganun din ang magiging basihan dito. So, last time po, hindi po pumasa yung kay PBBM sa sufficiency and substance dahil po walang... Puro hearsay. Puro hearsay. Oh. Lumabas nung nakaraan Oo, walang kumbaga walang affidavit, walang sworn Walang statements, affidavit. walang ganon. Wala lahat Oo. Pero sir, matanong ko lang after pong magdeklara ni VP Sara nung kanyang plano na pagtakbo sa pagkapangulo, paano po to nakaapekto doon po sa pagtingin ng mga kasamahan po ninyo dyan sa Kongreso? O may epekto ba? Well, tingin ko yun ang kanilang plano, no, na magkaroon ng chilling effect yung pagkakadeklara. Pero hindi mo naman maaalis yun lalong-lalo na siguro dun sa mga nasa bandang area ng Mindanao. Kaya malalaman po natin yan once na ito po ay nagbotohan na sa committee at kung ito po ay pumasa sa committee, once ito ay sinumite na sa plenaryo para pagbotohan. Pero kayo po ba, ano bang mga naririnig ninyo dyang usap-usapan, sir? Sa ngayon, siyempre, hindi mo maalis. Meron din po talagang, aminin ko po sa inyo, meron po talagang mga nag-worry dahil alam naman po natin, sa 2028 national election, presidential election, lahat nakatingin na rin dun sa 2028. Bukod po dyan, siyempre, yung iba naman po na mga miyembro ngayon ay hindi kasama nung dati, nung 19 Congress. So, yan, lahat po yan ay talaga ng mga pinag-aaralan din po nila. Kung laging sinasabi na itong impeachment process ay mostly a political process. So, merong mga nagsasabi din, kaya nga, political persecution yan. Ano po masasabi po ninyo? Alam po ninyo, unang-una, hindi naman po kami ang complainant dito. Ang mga complainant dito, mga civil society, mga religious sector. So sa tingin ko, wala naman silang kinalaman dito sa politika. Kami naman po dito, ito po ay mandato namin. Ito po ay isinumite sa Committee on Justice. Kami naman po dito, kailangan naman namin gawin o gampanan ang aming sinumpang salaysay base po sa saligang batas. This is our constitutional duty. Ano po ang process na sinusunod po ng House Justice Committee para to assess yung kredibilidad ng mga complainants, lalo na yung mga civil society groups, for example? Hindi naman po namin ina-assess yun dahil ang tinitin po dito, ang ina-assess po dito yung complaint. Kung laman yung complaint, kung ito ipapasa sa form and substance. Hindi naman po dito kasama sa basihan yung credibility ng witness. So siguro yung credibility ng witness once nag-commence na po yung trial. Once ito po ay dinulog na sa Senado, ito po ay magkakaroon na ng full-blown trial sa Senado, dun po material yung credibility po ng mga witness. Actually, yung tinatanong ko po yung credibilidad ng complainants. Pero I get you, sabi nyo, hindi naman po yun yung parang kumbaga tinitingnan. It's more of the complaints. Tama po, hindi naman po yun ang basis ng pagsasabi kung meron pong sufficiency in form and substance. Okay, sige po. Marami pong salamat sa inyo, Representative Joel Chua. Thank you for joining us this evening. Thank you, Kong. Dapat mabuhay po kayo lahat. Thank you, Song Kong.